ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man ang unang-una, ng tao'y nalubog sa sala. Bilang ako ng beren maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Wala pa man ang unang-una, ng tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ng beren ay maglilihim, ang sagot niya ay Emmanuel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Araw ni Santo Padre Pio at tayo'y inaanyayahan uli ni Jesus upang samahan siya sa pag-aalay ng sarili sa Ama at upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkili kinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag na makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo.
Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng dati, ngunit bago dumating ang nakahihindig na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak
na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ng kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo. Tayo'y mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Ang kapistahan ni Santo Padre Pio ay tuwing September 23. Ano nga ang kapistahan ni Santo Padre Pio? At ang araw na ito, December, anong araw ngayon? 23. Kung kaya't nandito kayo, mga deboto ni Santo Padre Pio, sapagat buwan-buwan, tuwing 23rd of the month, tayo nagdiriwang ng healing mass. Nagdiriwang ng pagpapasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng isang santo na nag-aalaga sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos, palakpakan si Santo Padre Pio. Meron kayong assignment sa akin. Sabihin niyo sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kaopisina na tuwing 23rd of the month, anyayahan yung pumunta dito sa simbahan o dambana, National Shrine ng Santo Padre Pio, sapagat ito ang araw ni Santo Padre Pio. Date ninyo kay Santo Padre Pio. So assignment ninyo yon. Christmas gift ninyo na iparating ang balita. 23rd of the month, day for Santo Padre Pio. Ipamalita ninyo. Ano ang magandang balita ng ating ebanghelyo ngayon? What is the good news about the gospel today? Marami. Una, isinilang na si Juan ni Elizabeth na baog. Pangalawa, nakapagsalita na si Zacarias, tatay ni Juan Bautista, asawa ni Elizabeth. At ang mga tao, tuwang-tuwa na merong isa sa kanilang kababayan na sinasabi natin napakapalad sa mata ng Diyos. Ngunit, balikan natin Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo, tulad ninyo na mga nasa wheelchair, kayo na may sakit, may tanong ako sa inyo tulad ng tanong natin sa Ebanghelyo. Si Zacarias ba
9 months ago. Nung narinig niya ang Ebanghelyo, magiging tatay ka na. Magbubuntis ang iyong asawang si Elizabeth na baog. Maniwala ko. Kalokohan yon. Matatanda na kami. Sabi ng anghel, hindi ka naniwala sa akin, hindi ka na makakapagsalita. Alam niyo po, kung si Zacarias buhay ngayon, kasama natin siya rin ngayon. Tulad ninyo na may mga sakit, nasa wheelchair. Sapagat hihingin din na Zacarias, sana po makapagsalita uli ako. Disabled na siya. Ang tanong ko sa inyo, tulad ng tanong natin, pinarusahan ba si Zacarias? Kayo ba na may sakit? Kayo may mga nararamdaman, pinarurusahan ba kayo ng Diyos? Ang sagot, hindi. Napakalinaw sa Ebanghelyo na nagdiriwang ngayon sa Ebanghelyo si Zacarias sapagkat nakapagsalita na siya sa loob ng 9 months. Hindi siya makapagsalita. Bakit? Ano ang biyaya ng Diyos na ibinigay kay Zacarias? Pagnilayan, pag-isipan. Alam niyo, pag ang isang tao hindi nakapagsalita, nag-iisip siya. At nakasisiguro tayo na si Zacarias taimtim sa kanyang pagdarasal. Bakit, Panginoon? Anong ibig mong sabihin na ako'y ngayon hindi makapagsalita? At ito ang dahilan kung bakit sa Ebanghelyo sinasabi, 8 araw dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol na si Juan. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama na si Zacarias at itinanong anong ibig niyang itawag sa sanggol. Alam niyo po ang ginawa ni Zacarias, humingi siya ng masusulatan, sinulat niya, Juan. Ang ibig sabihin ng Juan, God is gracious. Napakabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Napakabait ang Diyos. Mapagbigay ang Diyos. At maawain ang Diyos kahit kami ay matanda na, baog. Yan ang Diyos. God is gracious. Kung kaya't ang pangalang Juan, ang ibig sabihin, God is gracious. Yung 9 na buwan na hindi makapagsalita si Juan ay panahon ng pananahimik upang pagnilayan anong ibig sabihin ng Diyos at ano ang mga bagay na ipinararating ng Diyos. Kayo na mga nasa wheelchair, kayo na may sakit, panahon na hindi na kayo makapag-opisina. Yung usual na ginagawa ninyo, hindi na magagawa. Ngunit may panahon kayo. At sa inyong pamilya, tulad ng narinig sa Ebanghelyo, sila magkakasama, nagtutulungan. Panahon para sa pamilya. Ano kaya ang grasya na tinatanggap ninyo habang kayo ay nasa wheelchair? Nararamdaman ba ninyo ang pagmamahal ng inyong mga anak, kamag-anak na dinadalaw kayo? Ano kaya ang biyaya na may sakit tulad ni Zacarias na hindi makapagsalita? Maraming panahon nagdarasal, maraming panahon nagtitiwala sa Diyos. Remember, pray, hope, and don't worry, ang sinabi sa atin ni Santo Padre Pio. Ganun din ang itinuturo sa atin.
Time for silence. Pananahimik. Ngayong panahon, tilay ang pananahimik ay hindi na uso lalo sa mga kabataan. Maraming kabataan ayaw nilang pananahimik. Kung kaya't marami kayong makikitang mga kabataan naka-earphone. Musika, umaga pa lamang, ang lakas-lakas. Di po ba ang pananahimik, biyaya ng Diyos upang tulad ng naring sa Ebanghelyo, magkaroon ng panahon, pagnilayan ang biyaya ng Diyos. Napakaganda ng buhay. If God is gracious, napakabait ng Diyos, mauunawaan mo lang ang Diyos kung may panahon ng pananahimik. Meron akong dalawang ipapakita sa inyo sa slides. Una, ano ang turo sa atin ni Santo Padre Pio tungkol sa pananahimik? Sabi ni Padre Pio, silence allows us to hear the voice of God clearly. Hindi mo maririnig ang kalooban ng Diyos pag maingay ka at hindi nag-iisip, nagninilay o nagdarasal. Napakalinaw para sa atin ang sinasabi dito. Ipalabas ating PowerPoint. Yan. Basahin natin sabay-sabay ang turo ni Santo Padre Pio. 1, 2, 3. Sandali lang. Mabilis masyado ang ating technical. Binabasa pa. Balik nyo. O, basahin natin uli. 1, 2, 3. Yan. Ang holy silence, ang pananahimik, tataimtim, ang pagkilala sa Diyos, binubulungan tayo ng ibig sabihin ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa ay galing kay San Francisco de Assisi. At ito din ang pagdarasal na taimtim kahit hating gabi. Kayo na may sakit, hating gabi, tulog ang lahat, may dinadaing kayo. Ngunit, pakatanda niyo sabi ni San Francisco de Assisi na ganun din ay kay Santo Padre Pio. I have often raised my hand in the silence of the night and in my solitary cell, blessing you all, presenting you to Jesus and to our seraphic fathers. Yan si San Francisco de Assisi, ang pagdarasal. Kung kayo'y nakakatulog ng gabi, magdasal. Huwag niyong sayangin na, hindi ka nakakatulog ng gabi. Pwede magdasal. It becomes useful. Pero huwag niyong gamitin na pampatulog. Meron mga tao hindi makatulog, rosary para makatulog. Hindi. You pray because it's a time for you to pray. Mga kapatid, ano ang turo sa atin ngayon ng Ebanghelyo? The gift of silence, napakahalaga. Ang pananahimik, biyaya ng Diyos. Maraming tao, daldal, wala naman laman ang sinasabi. Pagmasdan ninyo. Ngunit, mas malalim ang buhay ng isang Kristiyano pag nanahimik at binabasa ang ginagawa ng Diyos sa kanya, sa kanyang pamilya, sa inyo na may sakit. Ano kaya ang ipinahihiwatig kabutihan ng Diyos? Kung ang ibig sabihin, God is gracious. Anong biyaya ang ipinararating sa inyo ng Diyos? Hindi kayo pinaparusahan. Biyaya para sa inyo ng iyong kalagayan ngayon. Huwag niyong sisihin ang Diyos. Huwag kayong maging bugnutin o palaging galit sa mga caregiver. Ang mahalaga, salamat sa Diyos, may ganito akong kalagayan. Alam ko na kahit ganito ang kalagayan ko sa wheelchair, may sakit, mahal pa rin ako ng Diyos. Mga kapatid, hari nawa, sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, hindi lang si Zacarias, si Elizabeth din,
at ang mga kapitbahay nag-isip din sila. Sa Ebanghelyo narinig natin ang ganitong mga salita. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kabuluran ng Judea ang mga bagay na ito. Pinag-isip-isipang ito ng lahat na nakaalam at kanilang tinanong, magiging ano kaya ang batang ito? Ang pagtatanong, ang pagdinilay, ang pagdarasal, bunga ng pananahimik. Let us love silence. Mamaya, mangungumunyon tayo. Hari nawa, magkaroon tayong silence of the heart na tinanggap si Jesus. Hari nawa, sa pagkumunyon ninyo, matapos tanggapin si Jesus, may sagot tayong amen. Ang ibig sabihin ng amen, I believe, naniniwala ako, si Jesus ang tinatanggap ko. Huwag na kayong magbow pa dito. Nasa inyo na si Jesus. Huwag nang mag-genuflect sa Blessed Sacrament. Nasa iyo na si Jesus. Titingnan natin mamaya kung sino pa ang magbabaw. Hindi niya ata nalalaman ang tinanggap na nasa kanya na si Jesus. Matapos ang mangumunyon, balik sa upuan, magpasalamat sa Diyos. Tahimik at nagdarasal, yan ang tama. The gift of silence ay regalo para sa Pasko. Sa araw na ito, 23rd of December, araw ni Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Ang lahat po'y magstayo. Mga kapatid, nalalapit na ang panahong sumasa atin ang Mesiyas. Buong kababaang loob tayong dumalangin sa Diyos at Ama nating tagapagligtas, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang magabayan ng mga hinirang na mamuno sa simbahang katolika, ang mga mananampalataya na matarok ang kalooban at aral ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan ang maghari nawa sa daigdig at magsilbi itong patag na daan sa pagdating ng Mesiyas, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga at awa ng Diyos ay ganap na makatagpo ng mga taong namumuhay sa karukhaan at may iba't ibang uri ng pangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging kasangkapan ng Diyos ang mga angkan sa ating pamayanan na madala natin si Kristo sa ating paglilingkod sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, maging marapat daw kami sa paghahanda ng aming sarili na maging tuluyan ang pagdating ng tagapagligtas sa tulong ng inyong biyaya at sa naging pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tuat galang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalangilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagan aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hintay kami sa'yo, Poon, sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, O aming manunubos. Jesus, hinintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daraanan ng aming manunubos. Jesus, hinintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, hinintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Naghihintay kami sa'yo, Poon, sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, O aming manunubos. Jesus, hinintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daraanan ng ating manunubos. Jesus, hinintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita
kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Pagtubos mo'y makikita Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo-salo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating nagpapatuloy na fundraising project para sa isang special na gawain ng pambansang dambana ngayong Enero. May mga available po tayong Kapio merchandise na t-shirts at coffee mugs sa ating mga store outlets. Tayo po ay sumuporta sa gawain ito ng pambansang dambana. Ikatlo, nagpapatuloy po sa diwa ng kagalakan ng ating mga simbang gabi at misa de Gallo. At makikita nyo rin ang hanay ng mga gawain ng banal na misa ngayong mga susunod na araw. Nawa po'y magabayan tayo ng mga ito na makikita nyo rin sa ating Facebook page. Ngayon pong araw na ito ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Pagkatapos po ng banal na misang ito ay isusunod kaagad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. At mamayang hapon, sa ikalima ng hapon, meron pa rin tayong isang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Patuloy pong inaanyayahan kayo at ang inyong mga may sakit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga kasamang naglilingkod na pari, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang ngayong umagang ito. Sa lahat po ng sumusubaybay sa ating FB page,
sa mga nakaisa sa banal na pagdiriwang, mga naglingkod at dumalo sa ating banal na misa, ang ating pong instituted lay ministers, ang ating extraordinary ministers of communion, ating lectors, commentators, collectors, El Shaddai, Couples for Christ, Familia, HJM, Choir, Liturgical Environment, Altar Servers, MBG, Youth, sa ating pong mga religious, mga naghandog ng alay at mga intensyon sa banal na misa, sa ating pong donors at sponsors mula sa iba't ibang lugar. Sa ating pong mga guest priest na nakasama ngayong umagang ito, kasama po ang ating Vice Chancellor, Father Just Shapko. Ganon din po sa nanguna sa ating pagdiriwang, ang ating lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang lahat po'y magstayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pag-ayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, magdadala ng may pananabik. Magsiupo po muna ang lahat. Habang inihahanda po ang ating mga gamit sa ating liturhiya ng pagpapagaling, may mga available pong rosas sa paligid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Ito po iaalay natin mamaya kay Padre Pio pagkatapos ng ating liturhiya ng pagpapagaling. Huwag po kayong magsiksikan lahat sa loob. May pagkakataon po mamaya para po sa gawain ng paglalangis, para mas maayos ang ating liturhiya ng pagpapagaling. Tayo po'y gagabayan ng ating mga ushers. Ang lahat po'y magsitayo. Awitin natin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na ng mahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. Naman kung niya dinala. Ialintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba ay lagi mong maalaan. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating
Ama. Ang mga prinosisyon ngayon ay relikya, bahagi ng katawan ni Santo Padre Pio o mga ginamit ni Santo Padre Pio tulad ng guwantes na ginamit ni Padre Pio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Manalangin tayo, lahat tayo. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastanganan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ang kasalanan at ngayoy gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kami sa lahat ng aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit hindi siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Na magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibasay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling sa iyong karamdaman.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Tuwing ika-23 ng buwan, tayo po ay nagbabahagi ng kwento ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Ngayong bago magpasko, pakinggan natin ang kwento ng mag-asawa sa paggaling sa sakit na kanser ni Ginang Zenia Manalo, taga Tanawan City, Batangas. Sila rin po ay saksi sa pagsisimula at paglago ng pambansang dambana. Panoorin po natin ito. Ang pagsasamahan ng mga mag-asawa ay hindi lamang umiikot sa tagumpay at saya. Kalimitan, sila ay sinusubok rin ng mga paghihirap. Ang sakit ng isa ay ramdam ng kanyang kabiyak. Pakinggan natin ang kwento ni Mr. Cesar Manalo at ng kanyang asawa na si Mrs. Zenia na dumaan sa matinding laban sa stage 2 breast cancer. Paano nga ba sila nakatagpo ng lakas at kagalingan sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at gabay ni Santo Padre Pio? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zenia Manalo, tubong Western Samar. Nakapangasawa po ako ng tiga Batangas. Nandito po yung aking mister para magpatunay ng pagpapagaling sa akin ni Santo Padre Pio. 2011 po, na-diagnose po ako ng breast cancer stage 2. Medyo mahirap po yung pinagdaanan ko. Pero sa tulong po ni Padre Pio at ni Papa Jesus, yun, medyo magaan po yung habang nagpapagaling po ako ng aking sakit. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Lagi po akong nandito kay Padre Pio, nahingi po ng tulong upang malampasan po lahat ng aking pinagdadaan ng sakit. Noong po ma-diagnose siya ng stage 2 cancer, pina-advise po ng doktor na tanggalin na yung kanyang left breast para hindi na madama yung kabila. Binigyan siya ng 5 session ng chemotherapy na talaga pong napakahirap ng pinagdaanan niya, na si almost quit at ayaw na niya kasi sa hirap. Pero sa tulong po ng dasal at pananampalataya, nalampasan niyo po lahat yun. After 2 years po ng medication, na-diagnose man po na kumakapal na yung lining ng mattress niya, nasabi ng doktor, it might cause cancer kung pababayaan. So, ang recommendation po ng doktor, tanggalin na yung ovary. Parehong ovary po tinanggal at awa naman ng Diyos po, mula noon, wala na siya naramdaman hanggang sa na-declare na siya after 5 years na cancer-free na siya. Noong kaya na po ng asawa kong mag-travel, nag-travel po kami papuntang Samar at tumuloy po kami doon sa sinasabing simbahan sa Ginarona. At Panginoon, salamat po na marami kasi nung dumating po kami doon, alam niyo po ba kung sino ang nakita naming santo? Si Papa Pio din. Kaya inilaan po talaga si Papa Pio para sa amin, lalong-lalo na po sa asawa ko. Ilang taon na po siyang cancer-free mula po noong 2016 hanggang sa ngayon po. Hindi po kami lumiliban ng pagsasimba dito kay Padre Pio. Linggo-linggo po, every 23rd of the month. At yung misis ko po, every Wednesday, pumupunta po rin sa magsimba. Talaga pong yung pagdarasal at pananalig sa Panginoon Diyos. Samahan po natin ang sipag ng pagsisimba. Wala pong imposible sa Kanya. Kami po ay lubos ang pagpapasalamat sa lahat po ng mga taong nasa paligid namin na sumuporta at nagmahal sa amin, lalong-lalo na po sa asawa ko nung panahong kailangan niya ng karamay. Sobrang akong pinagpapasalamat kay Padre Pio. Yung sobrang bigat ng pinagdaanan ko doon sa naging sakit ko, lagi akong napunta sa Kanya, lagi akong nagsusumbong sa Kanya, nahingi ng tulong. So, yun yung isa kong ipinagpapasalamat na lagi naman pag nauwi ako, ang gaan lang ng pakiramdam ko, parang kasakasama ko siya. So, yun yung isa kong ipinagpapasalamat. Nakilala ko si Santo Padre Pio. May isa kaming kaibigan na nakapagsabi sa amin na magsimba dito kay Papa Pio. Noong panahon po yun ay isang kubo lang na ang bubong ay pawid, na pag umuulan po ay tumutulo. Kaya
kung ano man po ang nakikita ninyo ngayong ganda ng shrine ni Papa Pio, yun po ay pinaghirapan nating lahat para mabigyan ng magandang shrine si Papa Pio na alam din naman natin lahat na tinutulungan na tayo sa abot ng kanyang makakaya sa kanyang pagpapagaling at pagtulong sa atin sa lahat ng mga problemang idinadaing natin sa Kanya at sa Panginoon Diyos. Manalig tayo sa Panginoon Diyos. Sabi nga ni Papa Pio, pray, hope, and don't worry. At lahat po maaayos. Kahit po anong problema natin, iduluhog natin sa Kanya. At sigurado po, in His time, in our time, ibibigay po niya sa atin, walang labis, walang kulang, siksik, liglig po yan. Padre Pio, maraming salamat kasi hindi niyo ako pinabayaan. Binigyan niyo ako ng pag-asa, binigyan niyo pa ulit ako ng isa pang pagkakataon para mabuhay. At itong isa kong buhay, hindi man ako araw-araw nandito, pero alam niyo po yun na meron kayong sa bahay. Araw-araw bago ako matulog, sobra ako nagte-thank you sa inyo. Kasi doon sa bigat na pinagdaanan ko, alam ko hindi niyo ako pinabayaan. Yung ang daming problema, pero lagi lang akong nakapit sa inyo. Pag humawak na ako sa kamay niyo, pag iniyapos ko kayo, ang gana ng pakiramdam ko. Kaya sobrang thank you. Kumbaga, yung buhay ko ngayon, gusto kong ialis sa inyo ng buo. Hindi man buo, pero pipilitin ko po. Sa bawat hamon ng buhay, laging may pag-asa, lalo na kapag ang Diyos ang kasama. Ang pagmamahal ng mag-asawa sa pambansang dambana ay kinalugdan ng mapagkalingang yakap rin ni Santo Padre Pio. Ang kanilang karanasan ay paanyaya sa atin na patuloy na manalangin, umasa at huwag mangamba. Nariyan ang Diyos, palaging naghihintay at handang umagapay sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa mag-asawang Manalo sa pamamagitan ni Padre Pio. At kung kayo rin po may mga kwento ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina upang maibahagi rin natin ito sa iba, makapagbigay pag-asa sa mga kapwa nating nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Tatayo po tayong lahat, ipagpapatuloy ang liturhiya ng pagpapagaling. Awitin natin ngayon ang Come Holy Spirit. Habang inaawit natin ang Come Holy Spirit, ang ating kanang kamay nakataas, ang ating kaliwa ay nakahawak sa dibdib. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Iham natin ang Come Holy Spirit. Diyos na aming Ama, Ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya at pagpapagaling. Patuloy mong yakapin ang aming mga karamdaman
ang aming mga kahilingan at pasasalamat. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, tinuruan mo kami na si Kristo lamang ang aming daan patungo sa iyo. Ang aming buhay sa lahat ng aming mga karamdaman at siyang katotohanan na binigay mo sa akin at ibahagi ang biyaya ng pagpapagaling, tanda ng iyong pagmamahal sa amin. O Santo Padre Pio, patron na nagpapagaling, hipuin mo ang aming mga karamdaman habang kami nagdarasal. Pagalingin mo ang aming karamdaman sa katawan, sa aming kalooban, sa aming kaluluwa, at sa lahat ng kinakailangan, tulungan mo. O Santo Padre Pio, sa pamamagitan mo, tulungan mo kaming lumapit kay Jesus, aming Panginoon. O Birhen Maria, ikaw ang nagbigay sa amin kay Jesus upang sa paghahanda namin para sa Pasko, si Jesus ang aming regalo galing sa iyo. Ibigay mo sa amin si Jesus at sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, iniadalangan namin na magbibigay lunas sa aming makaramdaman ay walang iba si Jesus. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Panalangin para sa pagpapagaling lahat tayo. Panginoon, Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang may alay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyaga sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin ninyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makisalo sa banal na misa, kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos
sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa't kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bahagi pong ito'y gagawin natin ang paggagawad ng langis. Paglapit po ninyo sa mga ministro at mga pari, ilalahad ninyo ang inyong palad, lalagyan kayo ng langis sa noo at sa inyong mga palad. Kayo na po maghahaplas sa bahaging kinakailangan ng kagalingan. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito. Jesus, ilumin mo aking sugatan puso ng aking ango. Kapwa ko kasi sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso. Sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso. Ng aking
aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galang. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang ang inaasahan. Ang aking mo't katanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di hihiling sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatan
Tayo po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, ipanalangin ang mga taong nais niyong ipagdasal at ang mga nasa kanilang tahanan. Ang dasal pong ito'y para din sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Ang sunod nating misa, mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na pong ialay kay Padre Pio ang mga bulaklak ng rosas. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig, tulad ni Kristo.